Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1681 hanggang Kabanata 1690. Kabanata 1681. Bukod dito, hindi pa alam kung sino ang pinuno ng Jianzhong na pumunta sa sinaunang mga guho. Kung ang pinuno ng Tianzhong ito, tiyak na matatalo ang kanilang panig. Kailangang dahan-dahan lang si Yehan dahil nag-aalala siya na baka lumitaw ang pinuno ng Jianzhong sa sinaunang mga guho. Kung susundin niya ang ideya ni Elder Qingshan at pagsasamahin ang lahat ng puwersa ng tatlong pangunahing sekta para direktang salakayin ang Jianzhong, tiyak na matatalo sila. Kapatid na Ye, ang taong nandito ay ang pinuno ng sekta ng espada, si Elder Tianhai. Isang seryosong tingin ang sumilay sa mga mata ni Ling Chanhei. Sabi ni Yehan, huwag kang mag-alala, pinagsusubukan ko lang kung may mga nakatagong mga master pa sa Jianzhong, at kung meron, aakit natin siya palayo sa tirahan ng Jianzhong. Mahirap man makatakas gamit ang lakas ni Elder Tianhai Sanjie Supreme, hindi naman imposible. May tsansa, at kapag sinalakay na ng panig natin ang kampo ng Jianzhong, tiyak na babalik ang pinuno ng Jianzhong. Nang marinig ito, tumango si Ling Chanhei at nagtanong, kapatid na Ye, sasalakayin na ba natin ang Jianzhong ngayon? Siyempre, at kailangan ninyong kumilos ng mabilis. Sumangkit ang mga mata ni Yehan at sinabi, sa ngayon, inilayo na ni Elder Tianhai ang tigre palayo sa tirahan ng Jianzhong, at ang layunin natin ay sirain muli ang teleportation array ng Jianzhong. Ang mga half-step supreme powerhouse ng Jianzhong ay pwede nating patayin hanggat kaya natin, kaya kailangan nating umalis sa tirahan ng Jianzhong bago pa malaman ng pinuno ng Jianzhong, kapag bumalik na siya ulit, wala sa atin ang makakaisip pang umalis. Nang marinig ito, tumango ang lahat ng 30 half-step supreme powerhouse sa Shuangkong Mountain. Nakatingin sa batang mukha ni Yehan, isang paghanga ang sumilay sa kanilang mga mata. Ang talino na ipinakita ni Yehan ngayon ay kasing kahanga-hanga ng kanyang lakas. Kung hindi siya naging maingat sa bawat hakbang, natatakot ako na kung ipahahayag niya ang digmaan sa Jianzhong ngayon, ang sekta ng espada, Shuangkong Mountain at Chanwangfo ay magdurusa ng malaking pagkalugi. Lahat, limitado ang oras, gawin na natin. Isang nakakatakot na malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Yehan, at agad-agad, sunod-sunod na mga figure ang lumipad palayo, at ang 30 half-step supreme beings mula sa Hanging Mountain ay sumugod patungo sa tirahan ng Jianzhong na parang malakas na hangin. Saglit lang iyon. Gayunpaman, hindi muna gumalaw si Yehan, kahit na naramdaman na niya na walang supreme power na nagbabantay sa tirahan ng Jianzhong. Pero para lang sigurado, pinangunahan niya ang mga powerhouse mula sa Hanging Mountain. Kapag may nakatagong supreme powerhouse pa sa tirahan ng sekta ng espada, magkakaroon pa ng oras si Yehan para makatakas. Hindi naman sa makasarili si Yehan, palihim na ginagamit ang Hanging Mountain. Hindi siya pwedeng maging pabaya sa ganitong uri ng buhay at kamatayan. Kapag namatay siya, wala nang matitira, at lalong hindi na niya mabubuhay muli ang baliw at babalik sa Huaxia. Kahit na pumunta pa siya para makita si Ye Qing, wala na siyang pagkakataon. Dapat mabuhay ng maayos ni Yehan ang kanyang buhay, kahit na gumamit pa siya ng maruruming paraan. Gayunpaman, matapos salakayin ng mga malalakas na tao mula sa Hanging Mountain ang tirahan ng Jianzhong, wala nang ibang supreme powerhouses sa tirahan ng Jianzhong, at ang nakakatakot na tunog ng labanan ay patuloy na nag-ugong sa buong tirahan ng Jianzhong. Si Yehan, na patuloy na gumagamit ng kanyang clairvoyance para makita ang lugar na ito, ay huminga ng malalim at agad na sumugod sa tirahan ng Jianzhong. Isang pinuno lang ang pumunta sa tirahan ng Jianzhong na nagparamdam kay Yehan ng kaunting ginhawa, ngunit pagdating sa pakikitungo sa tirahan ng Jianzhong, kailangan din niyang lutisin ang lahat ng ito ng mabilis. Chao Holishan ay bumalik, at lahat ay kailangang matapos ang laro. Sa isang iglap, ang figure ni Yehan ay lumitaw sa kalangitan sa itaas ng tirahan ng Jianzhong. Ang 30 half-step supreme beings mula sa Hanging Mountain ay nakikipaglaban na sa higit sa 20 half-step supreme beings mula sa Jianzhong. Gayunpaman, may daan-daang tao pa rin sa paligid. Gayunpaman, ang lakas ng mga alagad ng Jianzhong ay nasa kaharian ng pagtagos ng pagmumuni-muni, at hindi sila makikialam sa labanan ng half-step supreme.
Sa oras na ito, ang teleportation array ng Janzong ay muling nawasak sa pag-atake ng mga eksperto mula sa Hanging Mountain. Ang teleportation array na ito ay dapat ding sirain. Kapag nalaman ng Janzong ang sitwasyon dito, ang natitirang dalawang master ay direktang bababa mula sa teleportation array patungo sa sinaunang mga guho. Ito ay tiyak na magiging isang nakapipinsalang suntok kay Yehan at sa iba pa. Sa ngayon, ang teleportation array ng Janzong ay nawasak na nagparamdam kay Yehan ng kaunting ginhawa. Ang kanyang unang estratehiya ay itago ang katotohanan sa kalangitan, ang kanyang pangalawang estratehiya ay akitin ang ahas palabas ng lungga, at ang ikatlong estratehiya ay ilayo ang tigre sa bundok. Gayunpaman, kung walang ibang mga master sa tirahan ng Janzong maliban sa tatlong Supreme Elders, ang plano ni Yehan ay maaaring ganap na maalis. Tungkol naman sa ikaapat na estratehiya, ito ay magiging epektibo lamang kung ang teleportation array ng Janzong ay masisira. Hindi, si Yehan iyon, hindi ba siya kasama ng isang tao mula sa sekta ng espada? Nang makita ang pagdating ni Yehan, ang mga ekspresyon ng mga alagad ng sekta ng espada na natakot sa pagpatay ni Yehan sa tirahan ng sekta ng espada ay nagbago ng husto. Iniwanan ni Yehan ang kanyang mga mata sa nawasak na teleportation array, at tumingin sa mga alagad ng sekta ng espada sa mundong ito. Agad-agad, isang malupit na ngiti na nagparamdam ng takot sa mga alagad ng sekta ng espada ay dahan-daang lumitaw sa mukha ni Yehan. Bukod dito, natagpuan ni Yehan si Duguao sa harap ng mga alagad ng sekta ng espada. Mukhang nasugatan pa rin ang huli, na lubos siyang ikinagulat. Matapos makita ito, tumawa ng malakas si Yehan, at dumiretso sa kinaroroonan ni Duguao. Ha 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 ha, Duguao, mukhang gusto ng Diyos na mahulog ka ulit sa aking mga kamay. Nang makita ang nakakatakot na figure ni Yehan na papalapit na parang kidlat, ang ekspresyon ni Duguao ay nanlamig, at mabilis siyang umatras, harangan ninyo siya. Kabanata 1682. Ang mga hamarang sa akin ay mamamatay. Isang nakakatakot na aura ang sumabog mula sa katawan ni Yehan, at ang walang awang liwanag ng espada ay lumiwanag sa kawalan. Sa isang iglap, ang mga alagad ng sekta ng espada na sumusubok na hamarang sa kanya sa harap ni Yehan ay isa-isang pinatay, at sunod-sunod na ang kanilang mga katawan ay bumagsak sa kalangitan. Ang tagpong ito ay nagparamdam kay Duguao ng takot, at dali-daling tumakas patungo sa malayo sa kawalan. Hindi niya kayang labanan si Yehan sa kanyang kasagsagan, at lalo na ngayon na nasugatan pa siya. Gayunpaman, dahil nakita na niya ulit si Duguao, paano hahayaan ni Yehan na makatakas ito? Tawa. Ang espada ni Yehan ay tumagos sa mga alagad ng sekta ng espada na parang sinag ng pagkawasak, at ang mga bangkay ay bumagsak sa buong kalangitan. Dumating si Yehan sa likuran ni Duguao sa isang hininga lamang. Ang kanyang espada ay bumagsak sa balikat ni Duguao sa isang iglap, na nagparamdam kay Duguao na parang nahulog siya sa isang yungib ng yelo, at hindi na siya ng ahas pang gumalaw. Ang buong katawan niya ay nagyayelo, at nahuli ulit siya ni Yehan. Si Duguao ay nanatili pa rin sa sinaunang mga guho ng tirahan ng Janzong, na isang sorpresa rin kay Yehan. Orihinal na, gusto lang ni Yehan na sirain ang teleportation array ng Janzong. Hanggang sa kaya niyang patayin ang mga half-step supreme powerhouse ng Janzong, hindi niya iniisip si Duguao. Gayunpaman, ngayon na nakita na niya ito, tiyak na hindi hahayaan ni Yehan na makatakas si Duguao. Ang taong ito ay may walang hanggang potensyal. Kapag lumakas pa siya sa hinaharap, magiging banta rin siya kay Yehan. Siyempre, hindi papatayin ni Yehan si Duguao ngayon. Marahil, sa susunod na labanan sa Janzong, si Duguao pa rin ang pinakamahalagang bargaining chip sa kanyang kamay. Nang makita si Duguao na walang galaw sa sandaling iyon, na parang nahulog siya sa isang yungib ng yelo, dahan-daang binawi ni Yehan ang kanyang espada, at ngumisi, Duguao, kailangan kong sabihin na talagang tadhana tayo, marahil alam din ng Diyos ang relasyon sa pagitan ninyo at akin. Ang tadhana sa pagitan natin ay hindi pa tapos, kaya inayos niya ang ating muling pagkikita. Ano ang gusto mo? Lumingon si Duguao. Tiningnan si Yehan ng may malamig na ekspresyon, mukhang para harapin ang aking Janzong, talagang pinlano mo na ang lahat, at pinlano mo ang lahat ng palihim, at ngayon lang ito nabunyag. Si Zhangdo ay naubos na, kailangan kong sabihin, ikaw ay isang kahangahangang kalaban, hindi lamang ang iyong lakas, kundi pati na rin ang ulo na gusto kong putulin ay hindi pangkaraniwan. Nakakalungkot lang na hindi mo magagawa iyon. Ngumiti si Yehan at sinabi, tungkol naman sa gusto ko, malalaman mo rin agad, ang unang henyo ng Janzong, isa sa tatlong masasamang espiritu ng Yaoguangyo, gusto ko talagang makita kung gaano kakahalaga sa Janzong.
Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Dugwao, parang may naisip siya, gusto mo akong gamitin para pigilan ang Janzong. Natatakot ka bang mali ang iyong inaasahan? Kaya nga gusto kong malaman kung gaano ka kahalaga sa Janzong. Sabi ni Yehan na may malamig na liwanag sa kanyang mga mata, nararamdaman ko na ikaw ay nag-aaksaya ng oras, kaya ngayon ay sumama ka na sa akin, o hahayaan mo akong pilitin kang sumama. Ikaw. Nanigas ang mukha ni Dugwao, at pagkatapos ay ngumisi, mukhang hindi mo ako papatayin sa ngayon. Bakit, gusto mo bang subukang mag-aksaya ng oras? Ngumiti si Yehan at sinabi, kahit na ayaw kitang patayin sa ngayon, madali para sa iyo na subukan ang resulta ng huling beses. Matapos sabihin ito, ang katawan ni Yehan ay biglang nagkaroon ng isang nakakatakot na aura na sumabog. Isang nakakatakot na puwersa ang binalot kay Dugwao na nagdulot ng pagbabago sa mukha ni Dugwao at dali-dali siyang gustong makatakas mula sa pag-atake ni Yehan. Alam niya na gamit ang kanyang sariling lakas, hindi niya kayang talunin si Yehan. Gayunpaman, paano siya bibigyan ni Yehan ng pagkakataong makatakas? Ang Heavenly Demon Fist ay sumabog sa isang iglap at ang nakakatakot na demonic energy ay binalot kay Dugwao na parang isang bola ng nakakatakot na itim na gas. Pagkatapos, sa susunod na sandali, ang kamao ni Yehan ay bumagsak sa lupa sa isang iglap. Kay Dugwao na hindi makaiwas. Boom! Ang nakakatakot na suntok ay bumagsak, at si Dugwao ay hindi mapigil ang samukan ng isang bangkos ng dugo kaagad, at ngayon ay mas nasugatan pa siya kaysa sa gumaling, ang kanyang mukha ay napakaputla, at ang kanyang ekspresyon ay matamlay. Nang makita ito, ngumiti si Yehan, at ang bakal na palad na kanang kamay ay bumagsak sa balikat ni Dugwao, at direktang dinala siya patungo sa malayo sa kawalan, pero na. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, sina Ling Chanhei at ang 30 half-step supreme powerhouses sa Shuangkong Mountain ay hindi na nag-abalang makipaglaban, at direktang iniwan ang tirahan ng Janzong. Sa ilalim ng kanilang pinagsamang pag-atake kanina, ang 20 kalahating tao na nanatili rito kasama si Janzong Bujizhen ay pinatay ang 7 tao, at ang teleportation array ay nawasak. Kung hindi sila aalis sa oras na ito, kapag bumalik ang pinuno ng Janzong, walang sino man ang makakaalis. Nang makita ito, sumabog ang galit sa baga ng half-step supreme powerhouse ng Janzong. Ang nakakainis na bagay ay hindi pa rin nila kayang habulin sina Yehan at iba pa. Kapag iniwan na nila ang tirahan ng Janzong, walang nakakaalam kung babalik pa ba si Yehan para iwanan ang iba, paano kung bumalik sila at sirain ang lugar na ito. Ang nakakatakot na labanan ay patuloy pa ring umuugong sa pagitan ng langit at lupa. Gayunpaman, ang mataas na antas ng kapangyarihan ng Janzong ay nahati na. Para sa Janzong, ito ay nasa isang mahina na antas na. Si Elder Yaogo ay nagpigil, at ang natitirang 2 Supreme Elders ay nasugatan sa pinagsamang pagsisikap ni na Elder Qingshan, Supreme Powerhouse ng Chanwangfo, Haring Helian, at Haring Wusheng. Kabilang sa mga ito, ang ikatlong Elder ng Janzong ang pinakamapanganib. Sa pinagsamang pagsisikap ng Supreme Powerhouse ng Chanwangfo, Haring Helian, at Haring Wusheng, ang ikatlong Elder ng Janzong ay malubhang nasugatan, at ang kanyang katapusan ngayon ay tiyak na. Bukod dito, kung titingnan ang buong larangan ng digmaan, ang panig ng Janzong ay malubhang napigilan. Mayroong 50 half-step Supreme Masters lamang dito, at libu-libong mga menor de edad at dakilang Masters. Sa panig ng alyansa ni Yehan at iba pa, mayroong 60 half-step Masters, at higit sa 1,500 Junior at Great Masters. Ang ganitong puwersa ay natural na ganap na makakapagpigil sa Janzong. Lalo na ngayon na bumalik si Yehan kasama ang 30 half-step supreme powerhouses, ang panig ng Janzong ay mas mapanganib pa. Sa itaas ng kalangitan, lumitaw si Yehan kasama si Dugwao, ang kanyang mga mata ay tumingin sa buong larangan ng digmaan, at agad-agad, nang hindi nagsasalita si Yehan, ang 30 half-step masters ng Shuangkong Shanshuan ay sumali sa larangan ng digmaan. Kabanata 1683. Sa kanilang pagsali, ang Janzong, na orihinal na mahina, ay naging mas mahirap pang labanan. Nang makita si Yehan na paparating kasama si Dugwao sa kanyang bisig, alam ng mga malalakas na tao ng sekta ng espada sa sandaling ito na ang Yehan na nakikipaglaban dito ay hindi si Yehan mismo, kundi ang kanyang clone. Gayun din, ang pagdating ni Yehan ay nagulat din sa mga palihim na nanunood ng labanan, at natakot sila nang isipin ito ng mabuti. Habang nakatuon ang lahat sa lugar na ito, at naruroon din si Yehan, walang umaasang ang tunay na Yehan ay gumagawa na ng ibang mga bagay. Munting hayop dahil sa iyo. Ang ikatlong elder ng Janzong ay may isang napakasama at mabangis na ekspresyon.
Sa pakikipagtulungan ng malakas na tao mula sa palasyo ng Hari ng Langit, Haring Hel-Ian, at Haring Wusheng, ang kanyang sitwasyon ay naging mas mapanganib. Hindi nagsalita si Yehan. Sa sandaling ito, nang makita ang tagpong ito, nanlamig ang puso ni Dugo. Alam niya kung ano ang pinagdadaanan ng Jansong ngayon. Matapos ang labanang ito, ang pagkawala ng Jansong ay tiyak na hindi masukat, at lahat ng ito ay dahil sa binata sa kanyang tabi na mas bata pa sa kanya. Sa larangan ng digmaan, matapos makita na nahuli si Dugo Ao ni Yehan, ang mga Supreme Masters ng Sekta ng Espada ay nasa kalagayan na ng kaguluhan, lalo na ang tatlong elder na malubhang nasugatan. Sa pinagsamang pagsisikap ng tatlo, walang kapangyarihan na lumaban. Boom boom boom! Ang kakilakilabot na kapangyarihan ay sumabog mula sa tatlong direksyon sa sandaling ito. Sa huli, ganap nitong nilamon ang tatlong elder ng Jansong na walang paglaban. Ang makikita sa ganitong uri ng nakakatakot na kapangyarihan ay ang katawan ng kalaban ay binomba ng walang hanggang kapangyarihang ito. Susunod, ang madugong tanawin ng pagsabog. Kasama ang nakakatakot na boses na iyon, ang tatlong elder ng Jansong ay namatay na sa labanan sa mundong ito, at ang pagbagsak ng isang supreme powerhouse ay nagulat sa mga palihim na nanunood ng tagpong ito. Ang ikatlong elder ng Jansong ay namatay sa labanan. Ang balitang ito ay kumalat sa mga tainga ng lahat ng partido, at direktang nagulat sa mga makapangyarihang tao tulad ng Lijian Villa, Eagle Fort, October Tower, at Ice Palace. Bagamat sinasabing ang sekta ng espada, Shuangkong Mountain, at palasyo ng Hari ng Langit ay pinagsama-samang niloko ang lahat, ngunit ang pundasyon ng Jansong ay naroon, napakahirap itong yugyugan, kahit na ang mga puwersang ito ay pinagsama-sama upang makipagkompetensya sa Jansong, ngunit napakahirap na mapawalan ng Jansong ang isang bagay. Gayunpaman, ngayon kahit na ang Supreme Powerhouse, ang ikatlong elder ng Jansong, ay namatay na sa labanan. Ito ay dapat sabihing napaka-nakakagulat, at ngayon ang panig ng Jansong ay ganap na napigilan. Hindi ko inaasahan na kahit ang pinuno ng sekta ng espada ay pumunta sa sinaunang mga guho, ngunit kahit na gayon, ang puwersa ng alyansa ay mayroon pa ring bentaha. Sino ang gumawa ng hakbang-hakbang na planong ito? Si Elder Huaying ay pumikit at nagsalita sa tirahan ng Ice Palace, at sinabi, ang sekta ng espada, ang Hanging Mountain, ang palasyo ng Hari ng Langit, at si Yehan, natatakot ako na ang mga nag-iisang may ganitong talino sa apat na partido na alyansa ay ang mga hindi natin mababasa. Nang marinig ito, ang mga itim na kilay ni Yan Yulan ay sumimangot, at sinabi, mula sa simula pa man, hindi nila kailanman inilantad ang kanilang alyansa sa Shuangkong Mountain at Tianwang Mansion, at hindi lamang ang Jansong ang gusto nilang itago, kundi pati na rin tayo sa labas, lahat. Pagkatapos ay inakit ni Yehan at Daozang ang mga tao ng Jianzhang sa pamamagitan ng pagsasapanganib ng kanilang buhay, kaya nauna sila, ito ay isang pain, ngunit. Gayunpaman, marahil ay matagal na nilang nahulaan na mayroong mas makapangyarihang mga eksperto sa tirahan ng Jansong, kaya inilantad nila ang kanilang alyansa sa Sukong Mountain at Chanwang Folk, sa gayon ay naaakit ang mga elder ng Jansong na umalis sa tirahan ng Jansong. Gayunpaman, ang batang iyon na si Yehan ay dapat na nagpaalam na kay Great Elder Yaogo noon pa man, lumitaw lamang siya upang makasagabal sa Great Elder Jansong. Isang matalinong liwanag ang sumilay sa mga mata ni Yan Yulan, at sinabi niya, kapag umalis na ang dakilang elder ng Jansong sa tirahan ng Jansong, kung gayon, sa karaniwan, walang supreme power na nakaistasyon sa tirahan ng Jansong, ngunit, matagal na may plano, pinasubukan nila ito kay Elder Tianhai ng Shuangkong Mountain, at sa wakas ay inakit ang pinuno ng sekta ng espada, at matagumpay na inakit siya palabas ng tirahan ng sekta ng espada. Ang mga mata ni Elder Huaying ay kumislap, at sinabi niya, at pagkatapos ay oras na para sa tunay na Yehan na salakayin ang kampo ng Jansong, sirain ang teleportation array ng Jansong, at pigilan ang dalawang iba pang masters ng Jansong na biglang dumating, at muli niyang nahuli si Dugwao, at ligtas na umalis. Ang hakbang-hakbang na planong ito ay maingat na naisip at nakakatakot, talagang nagparamdam ito ng panginginig sa mga tao. Nang marinig ang pag-uusap ni na Elder Huaying at Yan Yulan, ang batang babae na nakaupo sa tabi niya ay sumimangot at sinabi, maaaring ginawa ba iyon ng bastardo na iyon? Talaga bang ganoon siya kalakas? Masyado siyang tuso. Pagpunta ng hakbang-hakbang, kung walang eksaktong plano, napakahirap tapusin, ang binata ay higit pa sa tuso. Huminga si Elder Huaying, batay sa aking pag-unawa sa sekta ng espada, Shuangkong Mountain, at Chanwang Folk, kung mayroon silang ganito hindi na nila kailangang matakot sa Jansong sa loob ng mahabang panahon, kaya ang nag-iisang taong makakagawa ng lahat ng ito ay ang hindi mababasa na batang iyon.
Ang taong ito ay mapagkukunan at walang kapantay sa talento na talagang hindi maabot. Sabi ni Yan Yulan gamit ang kanyang magagandang mata. Bukod dito, noong huling pagkakataon na siya ay nasa isang krisis tulad ng small world ng makapangyarihang Kang Clan, siya ay mabilis ang pag-iisip at maingat sa bawat hakbang. Nahuli niya si Dugwao at ligtas na nakatakas. Mula sa puntong ito, sapat na upang makita ang kanyang karunungan. Tumango si Elder Huaying, at ito mismo ang batayan kung saan niya napagpasyahan na ang labanang ito ngayon sa Jansong ay pinlano ng hakbang-hakbang ni Yehan. Mula sa pananaw ng karunungan, ang sekta ng espada, Shuangkong Mountain, at palasyo ng Hari ng Langit ay pansamantalang hindi maaasahan. Walang ganoong tao. Pag-uusapan, ang perpektong iyon ay talagang nakakatakot. Ang batang babae ay umurong ang kanyang leeg at mahigpit na hinawakan ang kanyang malaking kutsilyo. Sabi ni Yan Yulan, gayunpaman, kahit na mayroon na silang bentaha sa kasalukuyang labanan sa Jansong, dahil lumitaw ang pinuno ng Jansong sa sinaunang mga guho, natatakot ako na magiging mahirap hulaan kung ang labanang ito ay hindi magtatapos. Resulta. Mali, sa katunayan ng sitwasyon ay nasa ilalim na ng kontrol ng batang iyon, maliban na lang kung isuko ng Jansong si Dugwao. Ngumiti ng bahagya si Elder Huaying. Nang marinig ito, ang magagandang mata ni Yan Yulan ay nagbago ng bahagya. Nga pala, si Dugwao, ito ang kanyang layunin sa muling pagkuha kay Dugwao. Sa katunayan, ang muling pagkuha kay Dugwao ay higit pa sa inaasahan ni Yehan. Ang kanyang pangunahing layunin ay sirain ang teleportation array ng Jansong na ginagawang ganap na naputol ang daanan ng Jansong patungo sa sinaunang mga guho, at pagkatapos ay harapin ang pinuno ng Jansong, kung gayon maaari lamang tayong lumaban gamit ang ating mga likuran. Kabanata 1684. Gayunpaman, hanggat ang naunang plano ay ganap na ipinatupad, ang lakas ng Jansong ay tiyak na mapapahina ng malaki, at kahit na harapin niya ang presyon ng pinuno ng Jansong sa hinaharap, hindi ito magiging labis na presyon. Marami ring namatay at nasugatan sa mga masters, mga junior high-level masters, at mga high-level high-rankang masters. Gayunpaman, ang paglitaw ni Dugwao ay isang hindi inaasahang sorpresa para kay Yehan. Kung nahuli siya, ang mga masters ng sekta ng espada ay kailangang maging maingat. Sa ganitong paraan, ang inisyatiba ay nasa kamay pa rin ni Yehan. Gayunpaman, nararamdaman ko na hindi pa ito tapos. Sabi ni Elder Huaying matapos mag-isip sandali, kahit na nahuli na ng batang iyon na si Yehan si Dugwao bilang bargaining chip ngayon, maaari nitong magparamdam ng pag-iingat sa Jansong, ngunit ang teleportation ng Jansong kahit na ang forma sayon ay nawasak, hanggat ang dalawang iba pang masters ng Jansong ay nalaman ang tungkol sa sinaunang mga guho, tiyak na darating sila mismo. Gamit ang kanilang bilis, makakarating sila sa sinaunang mga guho sa kalahating araw lang. Paano mo ito haharapin? Nang marinig ang mga salita ni Elder Huaying, nanahimik si Yan Yulan. Anong uri ng sitwasyon ang magiging digmaang ito sa huli ay talagang hindi mahuhulaan. Sa lugar ng malaking labanan, ang nakakagulat na labanan ay patuloy pa rin. Gayunpaman, sa pagkamatay ng tatlong elder ng Jansong, ang sitwasyon na kinakaharap ng Jansong ay naging mas hindi kanais-nais para sa kanila. Ang huli ay nakipagtulungan sa pangalawang elder ng Jansong. Ang ganitong makapangyarihang puwersa ay nagparamdam sa nasugatan ng pangalawang elder ng Jansong ng krisis ng kamatayan. Gayunpaman, sa mismong sandaling ito, isang lubhang nakakatakot na puwersa ang kumakalat patungo sa lugar ng malaking labanan mula sa abot tanaw. Ang hininga na iyon ay napaka-nakakatakot. Kahit na ang may-ari ng hininga na ito ay hindi pa nakarating sa lugar ng malaking labanan, nagparamdam na ito ng panginginig sa puso ng lahat. Natakot. Hindi, patayin siya sa lalong madaling panahon. Naramdaman ng nakakatakot na aura na kumakalat patungo sa lugar ng malaking labanan, ang mga mata ni na Elder Qingshan at iba pa na nakikipaglaban sa pangalawang elder ng Jansong ay nagbago ng husto. Ang mga pag-atake ng apat sa kanila ay binalot ang pangalawang elder na parang ulan, at ang kanilang sariling lakas ay ganap na walang anumang pag-aalinlangan. Isang grupo ng mga bastardo, paano ninyo magagawang? Isang nakakatakot na tunog ang nagmula sa kalangitan, ngunit bago pa man mahulog ang tunog, ang katawan ng pangalawang elder ng Jansong ay bumagsak na patungo sa lupa sa ilalim ng mabangis na pag-atake, at pagkatapos, isang nakakatakot na figure ang lumitaw na parang ang teleportation ay karaniwang lumilitaw sa kalangitan. Ang mukha ng taong ito ay magaspang at makapangyarihan, siya ay biglang ang pinuno ng barbarong sekta. Ang nakakatakot na figurang iyon ay lumitaw sa mundong ito ng digmaan na parang teleportation, at ang buong katawan niya ay may dala ng isang lubhang nakakatakot na aura ng pamimilit, na nagparamdam sa lahat ng makapangyarihang tao sa mundong ito sa ilalim ng kanyang pamumuno.
Gayunpaman, bagamat lumitaw siya, huli na siya ng isang hakbang, ang pangalawang elder ng Jansong ay bumagsak na sa nakakatakot na pag-atake kanina. Nang makita ang paglitaw ng pinuno ng barbarong sekta, ang mga mukha ni na Elder Qingshan, ang Supreme Master ng Palasyo ng Hari ng Langit, Haring Hel-Ian, at Haring Wusheng ay pawang may seryosong ekspresyon, ngunit ang apat sa kanila ay lumabas pa rin isa-isa, at tumayo sa harap ng barbarong sekta. Sa kawalan ng libu-libong metro ang layo mula sa pinuno, dito ngayon, apat lamang sa kanila ang karapat-dapat na makipaglaban sa pinuno ng barbarong sekta. Kahit na hindi nila alam kung mapipigilan nila ang pinuno ng mga barbaro, kailangan nilang gawin ang kanilang makakaya. Sa isang iglap, ang napakalaking balak na pagpatay ay kumakalat ng mabilis sa pagitan ng langit at lupa. Ang pinuno ng barbarong sekta ay parang tigre, at isang kakila-kilabot na tingin ang sumilay sa kanyang magaspang na mukha. Matapos niyang mapagtanto kung ano ang mangyayari sa kanya nang siya ay mailabas sa tirahan ng Jansong ngunit mabilis silang sumugod, ngunit sa oras na ito, ang teleportation array sa tirahan ng Jansong ay nawasak, at 7 half-step supreme powerhouses ang namatay. At dito, parehong ang pangalawa at ikatlong elder ng Jansong ay namatay sa labanan. Kung hindi siya umalis sa tirahan ng Jansong, ngunit palihim na kinokontrol ang lahat ng ito, kung gayon marahil ay hindi magdurusa ang Jansong ng gayong malaking pagkawala. Kayo, lahat ay nararapat mamatay. Bigla, isang nakakatakot na higanting espada ang lumitaw sa kamay ng pinuno ng barbarong sekta. Para bang hahatiin ang mundo, ang higanting espada ay lumipat patungo kay Elder Qingshan, Supreme Heavenly King Mansion, Haring Hel-Ian, at Haring Wusheng upang supilan sila, pababa. Ang nakakatakot na puwersa ay nasupil, at ang buong kawalan ay tila dinurog sa mga piraso ng puwersang ito. Umatras. Nahaharap sa kamanghamanghang kapangyarihan ng Manzang, ang mga ekspresyon ng apat na elder ng Qingshan ay nagbago ng husto, at agad silang nagkalat sa kawalan. Pagkatapos, si Yehan ay nagulat na makita na sa landas ng espada ni Manzang, nakikita ng mata, ang kawalan ay nahati na parang ilog. Oo, ang tagpong ito ay nakakagulat. Bukod dito, sa lupa sa ilalim ng pinuno ng mga barbaro, isang nakakagulat na bakas ang lumitaw kaagad, at ang lupa sa loob ng 12-dosenang milya sa paligid ay nanginginig, na parang may lindol na darating, at isang bitek ang bumukas sa lupa. Isang nakakatakot na bitek na may lapad na 1 metro at haba na 10,000 metro. Nang makita ito, si Yehan ay nagulat. Ang lakas ng pinuno ng mga barbaro ay talagang nakakatakot. Mabuti na lang at ang mga masters ng lahat ng alyansa ay malayo sa simula ng Supreme War. Kung hindi, ang pagkilos ng pinuno ng mga barbaro ay magiging natatakot ako na sapat na ito upang sirain ang daan-daang tao. Gamit ang ganitong kapangyarihan, natatakot ako na ang mga malalakas na tao lamang tulad ni Chen Baixiang, si Ming, at Xi Tianwang ang makakalaban sa kanya. Isang grupo ng mga bastardo, dahil lang sa gusto ninyo ring lumaban sa aking Jansong, mamamatay kayo sa akin. Sa sandaling ito, ang barbarong sekta ay ganap na nahulog sa isang kalagayan ng kabaliwan at pagwawala. Ang nakakatakot na espada ay nagwalas na parang isang higanting haligi. Sa pagitan ng langit at lupa, ang nakakatakot na intensyon ng espada ay gustong sirain ang lahat. Kamatayan at ang ilalim na half-step masters ng kataas-taasan, maliit, at mataas na posisyon ay nagdusa ng malaking pagkawala. Ang ganitong mga tagpo ay lumitaw kahit na siya mismo ay dumating upang umupo sa sinaunang mga guho. Sa sandaling ito, ang pinuno ng barbarong sekta ay gusto lamang sirain ang anumang kapangyarihan na sumalungat sa sekta ng espada sa mundong ito. Boom! Kabanata 1685. Ang nakakatakot na higanting espada ay nagwales, at sina Haring Hel-Ian at Haring Wusheng na nagkahiwalay ay agad na naging target ng pagkabigla at pagpatay. Ang dalawa ay sumabog sa kawalan ng libu-libong metro ang layo ng nakakatakot na puwersa, dumura ng dugo, sa isang hampas lamang, sina Haring Hel-Ian at Haring Wusheng ay nasugatan, at ang kakilakilabot ng mga barbaro ay nagparamdam ng panginginig sa mga tao. Nang makita ito, nanginginig sina Elder Qingshan at ang Supreme Master ng Palasyo ng Hari ng Langit, ngunit ito na ang katapusan ng bagay, kailangan nilang pigilan ang barbaro. Ang inyong sekta ng espada ay masyadong mapang-api at sinira ang lahat tungkol sa aking sekta ng espada sa sinaunang mga guho. Hindi tayo mamamatay sa inyong sekta ng espada. Ang ekspresyon ni Elder Qingshan ay lubhang malamig, at ang dalawa sa kanila ay sumugod patungo sa barbarong sekta na parang dalawang bagyo na sumisira sa mundo, at sa malayong kalangitan, sina Haring Hel-Ian at Haring Wusheng ay sumusugod din patungo sa barbarong sekta. Sa puntong ito, wala na silang ibang paraan.
Gayunpaman, sa sandaling ito, si Elder Tianhai mula sa Shuangkong Mountain ay bumalik. Hinabol siya ng Manzong kanina. Kung ang Manzong ay hindi pumili na biglang bumalik, hindi pa rin alam kung makatatakas siya. Bumalik si Elder Tianhai, at ang 5 Supreme Beings ay sabay-sabay na sinalakay ang barbarong sekta. Kabilang sa mga ito, maliban kina Haring Helian at Wu Sengwang na mga Supreme Beings ng ikalawang kalpa, ang 3 iba pa ay mga Supreme Beings ng ikatlong kalpa. Tama lang ang oras. Papatayin ko kayong lahat. Gusto kong gawing dagat ng dugo ang lugar na ito. Walang sino man mula sa inyong 3 pangunahing sekta ang makakaalis ng buhay. Sumabog, at pagkatapos ay ang puwersang ito ay sinalubong ang pag-atake sa 5 Supreme Beings. Rumble. Sa susunod na sandali, isang nakakagulat na tunog ang umalingaw sa langit at lupa. Kahit si Yehan, na nakatayo 10,000 metro ang layo, ay nakaramdam na parang may malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib, at mahirap huminga. Pagkatapos, si Yehan ay tumingin sa mundo, at agad-agad, isang tanawin ng pagkawasak ang lumitaw sa paningin ni Yehan. Sa paningin ni Yehan sa kanyang harapan, isang nakakatakot na bunganga na sumasakop sa 1 kilometro ang lumitaw sa buong lupain. Sa loob ng lugar na ito, ang buong lupain ay ganap na nalubog ng puwersang iyon. Bumaba sa lalim na 10-10 metro. Ang tagpong ito ay nagparamdam kay Yehan ng panginginig sa kanyang puso. Ang lupa na sumasakop sa isang radius na 1 kilometro ay biglang nayanig pababa sa lalim na 10-10 metro. Ito ay isang kamanghamanghang puwersa. Natatakot ako na sa oras na ito, ang Supreme Powerhouse sa panig ni Yehan ay mapapatay ng Jansong. Alam mo, kung ang pangalawa at ikatlong elder ng Jansong ay hindi namatay sa labanan, hindi na mangangahas si Yehan na isipin ang ganitong uri ng tagpo sa pagdaragdag ng barbarong sekta. Sa kawalan, sina Elder Qingshan, Elder Shuangkong Tianhai, Supreme Heavenly King, Haring Helian, at Haring Wuseng ay isa-isang nasugatan sa ilalim ng nakakatakot na pag-atake ng Manzong, at mabilis silang umatras sa kalangitan, habang ang Manzong ay nakatayo sa kawalan, mga mata na parang tigre, ang nakamamatay na aura ay tumataas sa kalangitan, sa ilalim ng pag-atake ng 5 Supreme Beings, siya ay ganap na walang galaw, tulad ng isang walang kapantay na general na nagsisisi sa mundo. Ang malaking labanan sa buong mundo ay unti-unting tumigil sa sandaling ito dahil sa nakakatakot na paligsahang ito. Ang mga natitirang malalakas na tao ng Jansong ay umatras isa-isa, at ang mga malalakas na tao ng Daozang, Shuangkong Mountain at Chanwangfo ay umatras din isa-isa. Barbaro, walang nakakaalam kung anong mga mababaliw na bagay ang gagawin niya. Ang buong mundo ay nahati sa 2 kampo, ngunit sa sandaling ito, ang Jansong, ang Supreme Powerhouse ay nawalan ng higit sa 20 katao, at ang mga masters ng maliit at mataas na posisyon ay bumagsak din mula sa 1,000 hanggang sa mga 500. Ang ganitong uri ng pagkawala ay lubhang mabigat. Sa kawalan, ang 5 Supreme Beings ay muling nagsama-sama sa kanilang mga sugat. Sa sandaling ito, ang kanilang mga mata ay naging napakapangit. Sa kawalan, habang ang nakakatakot na kapangyarihan ng barbaro ay umalingaw sa mundo, pinipilit na tumigil ang digmaan, ang 5 Supreme Beings ay hindi mapigilan ang barbaro. Kung ang barbaro na galit ay sumuntok ng basta-basta, ang mga tao sa mundong ito na nakikipaglaban ay magkakaroon ng napakaraming pagkamatay. Sa sandaling ito, matalino na tumigil sa pakikipaglaban upang maiwasan ang maapektuhan ng nakakatakot na supreme power na iyon. Ang mga mata ni na Elder Qingshan at ng 5 elder ay naging napakapangit sa sandaling ito. Ang lakas ng barbarong sekta ay nagparamdam sa kanila ng lubos na kawalan ng kakayahang lumaban sa isa't isa. Gayunpaman, matapos makipaglaban sa barbarong sekta, ganap nilang naunawaan ang orihinal na mga alalahanin ni Yehan. Siyempre, ang lakas ng barbarong sekta ay higit pa sa inaasahan ni Yehan. Ang kapangyarihan na taglay ng kalaban ay isang makinang panira lamang. Siya lamang ang makakapigil sa anumang aksidente. Nakakalungkot na wala sa kanila ang umaasang sa plano ni Yehan, na nagdulot sa Jansong na malinaw na mayroong ganap na bentaha na magduso ng pinakamasamang pagkawala. Dapat sabihin na kung minsan ang katalinuhan ay isang mas nakakatakot na puwersa kaysa sa puwersa, kaya, sa kasaysayan ng China, maraming mga bagay kung saan ang mahina ay natalo ang malakas. Ang matatalinong isipan at walang kamali-mali na mga plano ay madalas na nagbabago sa kinalabasan ng isang labanan. Siyempre, ito rin ay dahil naramdaman ni Yehan na ang Sword Sect Master Church ay dumating sa sinaunang mga guho, kaya naisip niya ang 4 na estratehiyang ito. Dapat kong sabihin na ang plano ni Yehan ay ganap na matagumpay, at ang pagkawala ng sekta ng espada ang pinakamagandang patunay ngayon. Gayunpaman, ang lakas ng barbarong sekta ay higit pa sa inaasahan ni Yehan,
ngunit tila nasa panig ni Yehan ang Diyos, na nagpapahintulot sa kanya na makuha muli si Dugwao, na nagbibigay sa kanila ng kakayahang lumaban sa barbarong sekta, magturo ng mga chips. Si Yehan ay dumating kasama si Dugwao mula sa wala, at tumayo sa tabi ng 5 elder ng Qingshan. Ngayon na ang pinuno ng barbarong sekta ay napakalakas, ang kanilang bargaining chip ay si Dugwao lamang. Master Ye, nang makita ang pagdating ni Yehan, ang 5 elder ng Qingshan ay hindi nagpahinga sa kanilang mga seryosong kilay, ngunit nang makita nila si Dugwao sa tabi ni Yehan, lumiwanag ang kanilang mga mata. Maliit na hayop, hindi ko dapat pinayagan kang makatakas noong nasa Jianzhong pa ako. Nakita ng pinuno ng barbaro si Yehan, at nakita pa si Dugwao, na nagparamdam ng lungkot sa kanyang mukha na parang nyebe, at ang nakamamatay na intensyon ay patuloy na parang bagyo. Kumalat ito mula sa kanyang katawan. Ang dahilan para sa lahat ng ito ngayon ay dahil kay Yehan, at ang pagkawala ng Jianzhong sa mga kamay ni Yehan ay hindi na mabilang, mula sa pagpatay kay Li Hanshan, hanggang sa pagpatay sa 700 alagad ng Jianzhong, pagsira sa teleportation array, hanggang ngayon, ang lahat sa loob nito ay hindi mapaghihiwalay kay Yehan. Sa oras na ito, sumuko na si Elder Yaogo sa pakikipagpaligsahan sa Elder Jianzhong at pumunta kina Yehan at iba pa. Makikita na ang labanan sa pagitan ng dalawa ay napakamabangis din. Mayroong isang pamumula ng kulay na kumakalat. Kabanata 1686. Kabanata 1686. Sa oras na ito, ang dakilang elder ng Jianzhong ay lumitaw din sa tabi ng pinuno ng barbaro na may madilim na mukha, tinatitigan si Yehan gamit ang kanyang malamig na mga mata na parang makamandag na ahas, na parang gusto siyang lunukan ng buhay. Nang makita ito, ngumiti si Yehan, tumingin sa pinuno ng Manzang, at sinabi, Manzang, mula sa araw na naghiwalay tayo sa Jianzhong, naisip mo ba na isang araw ay magpaplano ako laban sa iyo at magdudulot ng malaking pagkawala sa inyong Jianzhong? Munting hayop, hahayaan kitang mabuhay ng mas matagal, iuuwi kita ngayon, ngunit pakawalan mo si Guao, hahayaan kitang mabuhay pa. Ang umuungal na tinig ng pinuno ng barbaro ay umalangaw-ngaw sa kalangitan, ang presyon ay umalog sa kalangitan, at nagparamdam ito ng panginginig sa mga nakarinig nito. Kung hindi natatakot si Dugo na maging mapagmataas si Dugo sa mga kamay ni Yehan, lumaki na sana siya ng makipaglaban sa 5 Supreme Beings kanina. Panahon na para pumatay. Nang marinig ito, tumawa si Yehanhan, at sinabi, isa sa 3 dakilang masters ng sekta ng espada ay isang taong walang isip. Hindi nakakagulat na nahulog ka ngayon, kung ang 2 elder ng Tianzhong o Shaozhong Miscellaneous Hair ay darating dito, natatakot ako na ang aking plano ay hindi madaling makukumpleto, tungkol sa pagpapakawala kay Dugwao, sa tingin mo ba ay mabubuhay ako? Ngayon, siya ay isang anting-anting sa aking kamay. Bastardo, talagang iniisip mo ba na mapipigilan kita at hindi ka mangangahas na pumatay sa akin? Nagalit ang barbaro, at ang kanyang galit na anyo ay parang isang mabaliw na halimaw, kapakipakinabang ba? Kapag dumating na si Senior Brother Tianzhong, kung kinakailangan, kahit na isuko natin ang ating pagmamataas, papatayin ka namin, isang mapanganib na maliit na bastardo. Nakakalungkot lang na hindi ka mangangahas na gawin iyon ngayon. Ngumiti si Yehan at sinabi, gayunpaman, salamat sa pagpapaalala sa akin, Elder Qingshan, ang huling hakbang ay maaari nang magsimula. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, tumango si Elder Qingshan, at ipinadala na ang balita gamit ang Soul Jade Sleep. Munting hayop, anong uri ng mga panlilinlang ang ginagawa mo? Madilim ang ekspresyon ni Barbarian Zhang, at ang marahas na nakamamatay na intensyon ay walang tigil na sumulpot sa langit at lupa, at totoo rin ito para sa dakilang elder ng Jianzhong. Ang paligsahang ito ngayon, hayaan nilang makita ang nakakatakot na isipan ni Yehan. Sa tingin ko malalaman mo rin agad. Sabi ni Yehanhan na may pang-OM, Barbarian, kung gusto mong mabuhay si Dugwao, bumalik ka na ngayon sa tirahan ng Jianzhong. Ito na ang katapusan ng labanang ito ngayon. Kung talagang gusto mo okay lang na sundin ang iyong sariling paraan, papatayin ko si Dugwao, at hahayaan kong lumabas ang aking guro at makipaglaro ng 2 trick sa iyo. Nang marinig ito, isang mabaliw na nakamamatay na intensyon ng sumilay sa mga mata ng barbaro. Si Yehan, ito ay isang kompletong banta sa kanya, isa sa 3 masters ng sekta ng espada. Hindi lamang siya binabantaan ng Dugwao, kundi pati na rin ang Holy Hand Ancient Sword Master, dahil walang nakakaalam, kaya bang gumawa ng hakbang ang Holy Hand Ancient Sword Master. Dumating na ba siya sa larangan ng digmaang ito? Ngunit, ang katapusan. Posible ba? Maaaring tumagal ng 100 taon para makabawi ang Jianzhong mula sa pagkawala ngayon.
Hindi nabanggitin ang ibang mga bagay, hindi ganoon kadali ang paglilinang ng isang half-step Supreme Powerhouse, hindi nabanggitin na nawala ng Jansong ng dalawang Supreme Elders ngayon. Ngunit sa sandaling ito, sa parehong oras, ang tatlong makapangyarihang sekta ng espada na sina Chen Baixiang, Xuangkong Shansiming, at Chan Wangfo x Tianwang na malayo ay papunta na sa Jansong. Ang layunin ng kanilang pagpunta rito ay syempre hindi upang salakayin ang Jansong. Bagamat umalis na si Manzang sa Jansong ngayon, sa presensya ni na Tianzang at Xiaozang na dalawang makapangyarihang tao, maaari lamang nilang supilan sina Tianzang at Xiaozang sa karamihan, pababa. Ngayon na ang teleportation array ng sekta ng espada ay nawasak, ang layunin ni na Chen Baixiang at ng tatlo ay upang pigilan sina Tianzang at Xiaozang na pumunta sa sinaunang mga guho, upang palibutan ngunit hindi salakayin, upang ang Tianzang at Xiaozang ay hindi manggahas na kumilos ng basta-basta. Sa ganitong paraan, ang presyon kina Yehan at sa kanyang alyansa sa sinaunang mga guho ay mababawasan ng malaki. Bagamat maaayos ng mga barbaro ang teleportation array, tiyak na hindi ito gagana sa maikling panahon. Bukod dito, kahit na inayos ni Manzang ang teleportation formation, sina Chen Baixiang at ang tatlo ay hindi aalis o sesalakay sa lupain ng Jansong, at sina Tianzang at Xiaozang ay hindi kailanman mangangahas na umalis sa pamamagitan ng teleportation formation. Kung ang isa sa kanila ay umalis sa Jansong, paano kung biglang sinalakay ni na Chen Baixiang ang Jansong? At ito ang ikaapat na estratehiya ni Yehan, upang palibutan ngunit hindi salakayin, upang pigilan sina Tianzang at Xiaozang, at ang larangan ng digmaan sa sinaunang mga guho ay sinusuportahan lamang ng barbaro. Gayunpaman, kahit na gayon, ang presyon kina Yehan at iba pa ay malaki rin. Jansong, sa itaas ng malinaw na kalangitan, tatlong makapangyarihang figure ang dahan-daang lumitaw, walang anumang nakatagong aura. Pagtingin mula sa kalangitan, makikita mo na maraming mga alagad ng Jansong, at ang mga figure sa tatlong tuktok ng bundok ay umuugoy, may matalas na intensyon ng espada sa kalabuan. Gayunpaman, ang paglitaw ni na Chen Baixiang, si Ming, at Xi Tianwang, nang walang anumang pagtatago, ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga alagad ng sekta ng espada, at nakakuha pa ng dalawang higanting masters, sina Tianzang at Xiaozang. Sa kawalan sa harap ni na Chen Baixiang at ng tatlo sa kanila, sina Tianzang at Xiaozang ay lumitaw sa kalangitan na parang nagte-teleport, isang makapangyarihan at nakakatakot na aura ang pinakawalan sa kawalan, ang mga mata ni na Tianzang at Xiaozang ay malamig medyo nakakatakot. Tatlo, pumunta sa aking sekta ng espada, hindi ba kayo natatakot na pumunta at bumalik? Si Tianzang ay mukhang madilim, at ang walang malasakit na tinig ay umalingaw-ngaw sa kawalan, at ang presyon ay laganap. Ang paglitaw ni na Chen Baixiang at ng tatlo sa kanila ay nagparamdam sa kanila ng masamang hangin. Nang marinig ito, ngumisi si Chen Baixiang at sinabi, Tianzang, natatakot ako na ang tatlo sa amin ay mananatili sa lupain ng inyong Jansong sa loob ng ilang sandali, sana ay hindi kayo mag-abala. May lihim na motibo, ano ang inyong mga plano? Kung hindi kayo aalis, huwag ninyong sisihin kami sa paggawa nito. Si Xiaozang ay umungol ng malamig, at isang nakakatakot na aura ng pamimilit ang pinakawalan mula sa kanyang katawan. Jianzang? Ngunit ang kanilang lugar, paano hahayaan ni na Chen Baixiang at ng tatlo sa kanila na maging mapagmataas dito? Sa sandaling ito, natatakot sila na hihilingin nila sa isang tao na umalis. Ang katawan ni Tianzang ay nagpalabas din ng isang lubhang madilim na aura, na nagparamdam sa nakapalibot na hangin na parang pulbere. Ang pagdating ni na Chen Baixiang at ng tatlo sa kanila ay nagparamdam sa kanila ng isang hindi pangkaraniwang aura. Marahil, may nangyari sa sinaunang mga guho na lampas sa kanilang kontrol. Sa Tianzang Peak, Xiaozang Feng, at Manzang Peak, ang mga alagad ng tatlong tuktok ay matiim na tinitigan ang eksena sa kalangitan 10,000 metro ang layo. Sa oras na ito, ang mga higanti ng tatlong pangunahing puwersa, sina Chen Baixiang, si Ming, at Xi Tianwang, ay lumitaw, nakaramdam din sila ng kakaiba. Gawin na natin. Ngumisi si Chen Baixiang, ang barbarong sekta ay wala na rito ngayon, sigurado ba kayong dalawa na gawin ito? Kabanata 1687. Talaga. Nang marinig ito, naramdaman na ni na Tianzang at Xiaozang na may nangyari sa sinaunang mga guho, at malamang na hindi ito isang simpleng bagay, kung hindi, sina Chen Baixiang at ang tatlo ay hindi kailanman lalabas sa Jansong ng ganoon kapangahas. Kung mangangahas silang pumunta, dapat mayroon silang mapagkakatiwalaan. Ang sinaunang mga guho, ang malaking labanan na nagulat sa buong Yao Guangyo ay sa wakas ay natapos. Sina Yehan at ang iba pa ay may hawak na si Duguao bilang bargaining chip, at sila ay kasing lakas ng barbarong sekta.
Si Dugwao ang pinuno ng Tianzong Disciple, ang tagumpay sa hinaharap ay inaasahang lalampas sa mga henyo ng unang henerasyon ng mga pinuno, ang barbaro ay hindi natural na susugal sa buhay ni Dugwao. Kung gumawa ng isang bagay ang Manzong, natatakot siya na tiyak na mamamatay si Dugwao sa mga kamay ni Yehan. Bukod dito, ang sinaunang master ng espada ay isa rin sa mga dahilan kung bakit natatakot ang Manzong. Hindi niya alam kung dumating na ba ang sinaunang master ng espada sa larangan ng digmaang ito. Gagawa ka ba? Gayunpaman, kapag gumawa na ng hakbang ang sinaunang master ng espada, kahit na hindi niya pinatay ang Manzong, tiyak na mapapaikot siya nito. Sa panig ni Zhang, ang Supreme Elder Janzong na lamang ang naiwan na namamahala. Sa makatuwid, hindi nang ahas na sumugal ang Manzong, at hindi siya pwedeng sumugal, dahil kahit anong uri ng resulta ito, hindi ito maganda para sa Jianzong. Ang labanan ay pansamantalang natapos, at parehong panig ay kumalma. Ang barbaro ay bumalik sa kampo ng Janzong kasama ang mga eksperto ng tirahan ng Janzong, at sina Yehan at ang iba pa ay inakay din ang kanilang mga masters palabas ng sakop ng impluensya ng tirahan ng Janzong, at pumunta sa tirahan ng Hanging Mountain. Ang labanang ito ay malinaw na nanalo sa panig ni Yehan, at ito ay isang kumpletong tagumpay. Ang mahina ay natalo ang malakas at nagulat sa lahat ng puwersa sa sakop ng Yaoguang. Ang bilang ng mga half-step supreme beings ay malapit din sa 30. Bagamat ang ganitong uri ng pagkawala ay hindi seryosong sumasakit sa sigla ng Janzong, ito ang unang pagkakataon sa libu-libong taon na ang Janzong ay nagdusa ng gayong malaking pagkawala. Damn it, ang munting bastardo na ito ay may ganitong ideya. Sa tirahan ng Janzong, ang mga mata ng barbaro na parang tigre ay sumabog ng nakakatakot na pagkapuot. Ipinasa na niya ang bagay na tungkol sa sinaunang mga guho sa Janzong, ngunit hindi niya alam hanggang ngayon na si Chen Baixiang ang tatlong higanti, sina si Ming, si Tianwang, ay direktang nagbantay sa Janzong. Bagamat hindi sila gumawa ng anumang pagkilos, ang kanilang pag-iral ay isang uri ng pananakot, pinipigilan sina Tianzong at Xiaozong. Sa presensya ng tatlo kay Chen Baixiang, sina Tianzong at Xiaozong ay natural na hindi nang ahas na umalis sa Janzong. Kahit na ang isa sa kanila ay umalis, ang Janzong ay walang awa na papatayin ng 3 taong ito, at sa oras na iyon, walang sino man ang makakapigil kay Chen Baixiang at sa 3 tao. Sa makatuwid, ngayon, sina Tianzong at Xiaozong ay ganap na napigilan, hindi man lang makapunta sa sinaunang mga guho, at ang lahat ng kinakaharap ng Janzong sa sinaunang mga guho ay maaari lamang lutisin ng barbaro. Isang grupo ng mga dumb bastards, ang aking sekta ng espada ay magdurusa ng gayong walang kapantay na pagkawala sa kanilang mga kamay, Yehan, dahil sa munting bastardo na ito na dapat na napunta sa impyerno noon pa man. Janzong, sina Tianzong at Xiaozong ay nalaman na ang mga pagkalugi na dinanas ng Janzong sa sinaunang mga guho sa sandaling ito. Ang dalawang Supreme Elders ay namatay sa labanan, at ang half-step Supreme Master ay nawala ng halos 30 tao. Mahigit sa 500, at aabutin ng hindi bababa sa 100 taon para makabawi ang Janzong sa mga pagkalugi na ito. Isang nakakatakot na hininga ang pinakawalan mula sa Tianzong Peak, tinatakpan ang mundo na parang ulap ng madilim na ulap. Sa sandaling ito, naramdaman ng mga alagad ng Janzong ang galit ng dalawang masters. Ang ganitong uri ng galit ay walang kapantay, at gusto nilang sirain ang lahat. Ang mga alagad ay natakot dahil hanggang ngayon ay hindi pa nila alam kung ano ang nangyari. Sa isang bundok na hindi kalayuan sa Janzong, ang tatlong higanti ni Chen Baixiang ay nakaupo ng nakadapat, nararamdaman ang mabaliw at nakakatakot na galit na ito, ang tatlo ay tahimik na ngumiti, at pagkatapos ay ipinikit muli ang kanilang mga mata. Nariyan sila, hanggat ang espada anuman ang ginawa ni Zhang, hindi niya matatakasan ang kanilang mga mata. Damn it! Ngayon ikaw at ako ay nakakulong dito, hindi natin matutulungan ang sinaunang mga guho, at ang kalungkutan ay nahulog din sa mga kamay ng munting bastardo na si Yehan, ganap na tayo ay pasibo ngayon. Ang ekspresyon ni Xiaozong ay napakalungkot sa sukdulan gayunpaman, hindi nila kailanman maisip na sila, na nasa ganap na bentaha, ay magdurusa ng gayong malaking pagkawala. Sa yugtong ito, sila ay ganap na limitado. Isang pagkakamali ay magdudulot ng walang hanggang pagkapuot. Isang hindi na maayos na pagkakamali ang hayaang makatakas ang munting bastardo na si Yehan. Ang dahilan kung bakit ang aking sekta ng espada ay may lahat ng mga bagay na ito ngayon ay dahil sa kanya. Si Tianzong ay bumitiw na may mabaliw na mukha, at sinabi, ang kasalukuyang sitwasyon sa sinaunang mga guho ay napaka hindi kanais-nais para sa aming Janzong. Kung hindi tayo mag-iingat, ang walang hanggang pundasyon ay masisira. Hayaan ang barbaro na ayusin ang teleportation array sa lalong madaling panahon.
Sa oras na ito, natatakot ako na ang aking espada ay masisira. Ang Zhang ay kailangang maghanap din ng mga kaalyado. Ang alyansang labanan sa pagitan ng Jianzhong at Daozhong, Shuangkong Mountain, Chanwangfo, at Yehan ay pansamantalang sinuspinde, at ang resulta ay nagdulot ng kaguluhan sa buong sinaunang mga guho. Bagamat ang proseso ng labanang ito ay nalalaman na ng lahat ng pangunahing puwersa, si Yehan ang serye ng mga balak ay nagdulot ng malaking pagkawala sa Jianzhong. Gayunpaman, matapos ang digmaan, ang resulta ay nakakagulat pa rin. Sina Yehan at ang iba pa, na orihinal na nasa kawalan ng bentaha, ay himalang nanalo sa labanan, pinugutan ng ulo ang dalawang Supreme Elders ng sekta ng espada, na sumikop sa isang ganap na nangingibabaw na posisyon. Sa pagdating ng barbarong sekta, ganitong uri ng record, halos hindi ka panipaniwala, dahil ang barbarong sekta lamang ay makakapagpigil sa mga masters ni Yehan, ngunit sa katunayan ay hindi. Kahit nalakas man o pandaraya, ang anak na ito ay talagang hindi dapat maliitin. Kahit ang Jianzhong ay nagdusa ng malaking pagkawala sa kanyang mga kamay. Sa sinaunang mga guho ng Lijian Villa, ang mga mata ni Leon ay puno ng nagniningning na ningning. Bilang ang Supreme Powerhouse na nagbabantay sa sinaunang mga guho ng Lijian Villa, karaniwan ay may kaunting mga bagay na nagulat sa kanya. Gayunpaman, kasunod ng paglitaw ni Yehan sa sinaunang mga guho, si Li Hentian ay natalo sa kanya, at siya ay nagulat na sa pag-iral ni Yehan isa-isa. Hindi ako kasing galing niya sa lakas, at ngayon tila may malaking agwat sa pagitan ko at niya sa karunungan. Nakangiting mapait si Li Hentian. Walang sino man sa mas batang henerasyon ng Yao Guangyo ang makakalampas sa kanya, kahit sina Duguao at Yan Yulan ay maaari lamang maging kanyang mga kalaban, ngunit hindi sila makakapagdulot ng banta sa kanya. Gayunpaman, mula nang lumitaw si Yehan, nagbago ang lahat ng ito. Orihinal na, gusto ni Li Hentian na supilan si Yehan at patuloy na mapanatili ang kanyang reputasyon, ngunit sa huli ay nabigo pa rin siya, at siya ay natalo na parang si Dugo Ao. Ito ay nakakaawa. Sa labanan sa maliit na mundo ng mga makapangyarihang Kang Clan, sa loob ng isang araw, si Yehan ay sumupil sa kanya na nasa unang pwesto sa listahan ng mga bayani at si Duguao na nasa pangalawa. 30 taon sa Hedong at 30 taon sa Hexi, kinasusuklaman ng langit, hindi ka masama. Mahinang sabi ni Leon, ngayon na ang Jianzhong ay nagdusa ng gayong malaking pagkawala, ang digmaang ito ay pansamantalang katapusan lamang. Marahil, sina Tianzong Shaozong at Shaozong ay darating sa lalong madaling panahon sa sinaunang mga guho, at sa oras na iyon, kahit na isuko nila si Duguao, sisirain ng Jianzhong ang puwersang alyansang ito, lalo na si Yehan, masyadong mapanganib siya. Nang marinig ito, nag-isip sandali si Li Hentian at sinabi, maiisip natin ito, ngunit sa tingin ko hindi niya ito maiisip. Natatakot ako na gumawa na siya ng ilang mga paghahanda na hindi natin alam sa ngayon. Oh, kinasusuklaman ng langit, ano sa tingin mo? Tanong ni Leon. Kabanata 1688. Umiling si Li Hentian at sinabi, ito ay pansamantalang hula ko lamang. Natatakot ako na hindi natin malalaman kung ano ang inihanda niya sa ngayon. Ang katotohanan na ang tatlong higanti ni Chen Baixiang ay pumunta sa Jianzhong ay hindi naiulat, kaya walang nakakaalam na ang dalawang higanti ni Tianzong at Shaozong ay napigilan sa Jianzhong. Kahit na gusto nilang pumunta sa sinaunang mga guho, kailangan nilang isipin ang mga kahihinatnan nito. Gayunpaman, ang digmaang ito ay tapos na sa ngayon, at maiisip ng lahat na ang pinakamarahas na bagyo ay nasa likuran pa, at ang bagay ay nagsimula na. Kung ang isang partido ay hindi mahuhulog, hindi ito magtatapos. Sa makatuwid, sa ilalim ng mga mata ng iba't ibang puwersa sa sinaunang mga guho patuloy pa ring namumuhunan sa Jianzhong at sa alyansa ni Yehan. Sa hinaharap, paano ito magsisimula? Paano ito magtatapos? Hindi pa ito sa huli, kaya imposibleng hulaan sa ngayon. Ang kampo ng Shuangkong Mountain, ang kapangyarihan ng tatlong pangunahing sekta at sina Yehan at ang iba pa ay dumating na rito. Ngayon ang kampo ng sekta ng espada ay nawasak na, at ang pinakamalapit sa kampo ng sekta ng espada ay ang Hanging Mountain, na siyang pinakamagandang lugar upang ipagtanggol ang mga galaw ng sekta ng espada. Kapag ang Jianzhong ay may anumang bagong hakbang, malalaman niya ito kaagad. Binata Ye, kung hindi ka naging maingat at walang kapantay sa oras na ito, natatakot ako na ang ating alyansa ang magdurusa ng malaking pagkawala. Sa isang malaking bulwagan, ang mga supreme powerhouses ng tatlong pangunahing sekta, si Haring Helian, Haring Wusheng, at si Yehan ay naroon lahat. Ang elder ng Medicine Valley ay bumalik na sa Medicine Valley. Ang kanyang pakikilahok sa oras na ito ay maituturing lamang na pagtulong kay Yehan. Pinipigilan ng dakilang elder ng Jianzhong, si Yao Go ay hindi pa sumasali sa alyansang ito.
Sina Elder Qingshan at ang iba pa ay may takot pa rin sa kanilang mga mukha. Bago magsimula ang labanan, hindi nila naisip kung ang pinuno ng Jansong ay pupunta sa sinaunang mga guho. Kahit na naisip nila ito, wala silang ibang plano. Kasama si Yehan, sapat na ito upang harapin ang sinaunang mga guho ng kampo ng sekta ng espada, at totoo rin ito kapag walang barbarong sekta. Gayunpaman, sa paglitaw ng barbarong sekta, kahit na ang tatlong pangunahing sekta at si Yehan ay nagkakaisa, ang sekta ng espada ay sapat na upang harapin ito. Nang isipin ng nakakatakot na lakas ng barbarong sekta, sina Elder Qingshan at ang iba pa ay lalong natakot. Kung hindi sila nakipag-usap kay Yehan sa plano upang harapin ang Jansong bago magsimula ang digmaan, hindi nila mangangahas na isipin ang pag-atake sa kampo ng Jansong na kamamatay na mga kahihinatnan. Nang makita ang batang mukha ni Yehan, sina Elder Qingshan at ang iba pa ay nagulat. Ang karanasan at pag-iisip ng kalaban sa bagay na ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa kanila na nabuhay ng daan-daang taon. Sabi ni Yehan, bagamat ang plano ay ganap na ipinatupad, ang lakas ng mga barbaro ay lumampas din sa aking inaasahan. Kung si Dugwao ay hindi nahulog sa ating mga kamay nang hindi sinasadya, mahirap sabihin ang kinalabasan ng malaking labanang ito. Tumango si Elder Qingshan at sinabi, ang Manzong at Xiaozong ay mga nakakatakot na supreme beings ng 6 na pagsubok, at ang Tianzong ay supreme being na ng 7 pagsubok. Ang Jianshanjuang ay makakapagkompetensya na ngayon sa Jansong. Master Ye, ang banal na kamay ba ay talagang dumating sa sinaunang mga guho? Tanong ni Elder Tianhai mula sa Shuangkong Mountain, ngunit bago magsimula ang labanan, sinabi rin ni Yehan na ang sinaunang master ng espada ay hindi gagawa ng hakbang. Nang marinig ito, nakangiting sinabi ni Yehan, iyon ay para lamang takutin ang mga barbaro, ngunit hindi ko alam kung ang matandang lalaki ay nasa Dark City o sa sinaunang mga guho, dahil sinabi niyang wala siyang magagawa, hindi ko talaga iniisip. Gumawa ng isang shot, o, hindi pa oras para gumawa siya ng isang shot. Kung sasali ang banal na mga kamay, bakit tayo matatakot sa mga barbaro? Bamantong hininga ang Supreme Powerhouse ng Palasyo ng Hari ng Langit, ang pangalan ng taong ito ay Exigan. Sabi ni Yehan, upang harapin ang takot ng barbarong sekta, kailangan natin ng pangmatagalang plano. Sa oras na ito, ang Jansong ay nagdusa ng malaking pagkawala, at sina Tianzong at Xiaozong ay hindi makatutulong. Ang barbarong sekta lamang sa sinaunang mga guho, kahit na malakas sila, ay hindi makakaligtas ng mag-isa. Sa tingin ko sa oras na ito, dapat mayroon silang ibang mga ideya. Sa makatuwid, dapat tayong maging handa sa lahat ng oras, at dapat nating bantayan ang mga barbaro. May kutob ako na hindi natin magagamit si Dugwao bilang bargaining chip ng matagal. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, sumimangot si Elder Qingshan at sinabi, Master Ye, ang ibig mo bang sabihin ay susuko ang Jansong kay Dugwao? Hindi ko alam. Umiling si Yehan at sinabi, gayunpaman, kapag ang isang tao ay napipilitin na, posible na iwanan niya ang lahat. Ang mga salita ni Yehan ay nagparamdam ng katahimikan sa lahat. Si Dugwao ay pansamantalang kanilang bargaining chip upang pigilan ang barbarong sekta. Kapag ang bargaining chip na ito ay walang silbi na, kung gayon, kung ang makapangyarihang barbarong sekta ay darating, sino ang makakapigil sa barbarong sekta dito? Marahil, sina Elder Qingshan at ang iba pa ay hindi naisip ang problemang ito noon, ngunit ngayon ay kailangan na nilang isipin ito. Nang makita ito, sinabi ni Yehan, gayunpaman, hindi kayo dapat masyadong mag-alala, kahit na sa ngayon, si Dugwao ay mahirap para sa Jansong na isuko, maliban na lang kung itulak natin ang Jansong sa puntong wala ng paraan, walang ibang paraan. Sa ilalim ng mga pangyayari, maaari nilang gawin ang pagpipili ang isuko si Dugwao. Pagkatapos ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi natin kayang maghintay na ang mga barbaro ay pumunta sa atin, maaari ba natin? Sina Elder Qingshan at ang iba pa ay tumingin kay Yehan. Bago nila ito nalaman, marahil hindi nila alam na si Yehan ay naging pinuno ng alyansang ito. Siyempre, sa ilalim ng kondisyong ito, ang mga taktika ni Yehan ay nag-ugat sa kanilang mga puso. Bagamat ang kalaban ay bata at mas mababa sa kanila sa lakas, hinahangaan nila siya ng labis sa katalinuhan. Kung hindi dahil kay Yehan sa oras na ito, kung ang mga taong ito ay makakaupo pa rito ay mahirap sabihin. Sabi ni Yehan, syempre imposible para sa kanila na pumunta sa pintuan ng mag-isa. Aabutin ng hindi bababa sa 10 araw para maayos ang teleportation array ng Jansong. Sa panahong ito, kung ang Jansong ay hindi makatutulong, ang barbaro ay tiyak na hindi mananatili sa sinaunang mga guho.
Nag-aalala kami sila, natatakot din sila sa atin, kaya ang mga barbaro ay tiyak na kikilos, kailangan nating bantayan sila, gumawa sila ng hakbang, sisirain natin sila. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, tumango sina Elder Qingshan at ang iba pa. Gayunpaman, ang lakas ng barbaro ay nakakatakot. Natatakot ako na kailangan din nating maghanap ng isang malakas na tao na makakapagkumpetensya sa kanya. Ang taong nagsabi nito ay si Elder Heishan mula sa Shuangkong Mountain, ngunit lahat sila ay tumingin kay Yehan. Sa kaso ng pakikitungo sa Jansong, kung sasabihin natin kung sino ang may pinakamalaking ambag, syempre ito ang tatlong pangunahing sekta ng Daozang, Shuangkongshan, at Chanwangfu. Bagamat si Yehan ay may Haring Helian at Haring Wusheng sa kanyang panig, sa huli Haring Helian at Haring Wusheng ay nagsama kay Yehan dahil sa pakikitungo sa Jansong, at hindi sila maituturing na mga tao ni Yehan. Muling tiningnan si Yehan, wala siyang anumang kapangyarihan na sasali maliban sa kanyang sarili. Sa makatuwid, sa mga mata ng mga makapangyarihang tao ng tatlong pangunahing sekta, dapat na ang panig ni Yehan ang haharap sa barbarong sekta. Naunawaan ni Yehan ang mga intensyon ni na Elder Qingshan at ng iba pa, ngunit si Yehan ay talagang walang magagawa kung ang matandang lalaki na si Gu Jianxi ay hindi gumawa ng hakbang. Kung gumawa ng hakbang si Gu Jianxi, bakit pa siya mag-abalang mag-isip ng mga planong ito? Kabanata 1689. Sa kampo ng Jansong, sa sandaling ito, matapos ang malaking labanan, ang moral ng buong kampo ng Jansong ay napakababa. Siyempre, ang galit kina Yehan at iba pa ay lalong lumalalim. Ang Jansong ay dumating sa sinaunang mga guho na may kabuoang higit sa 70 half-step Supreme Masters, ngunit ngayon, mahigit 40 half-step Supreme Powerhouses na lamang ang natitira, at kalahati ng mga maliliit at malalaking Masters ay ganap na nawala. Ang pagkawala ay walang kapantay para sa Jansong, at, higit na mahalaga, ang Jansong ay hindi na makakapagpadala ng mga malalakas na tao sa sinaunang mga guho ngayon. Kung lalaban siya kina Yehan at iba pa, isang puwersa ng alyansa, ang Jansong ay magkakaroon pa nga ng mga barbaro. Ang pag-upo rito ay mahirap baguhin ng malaki. Alam mo, ang tatlong pangunahing puwersa ng sekta ng espada, Shuangkong Mountain, at Tianwang Mansion ay umaabot sa 70 half-step Supreme Powerhouses. Bagamat ang tatlong pangunahing puwersa ay nagdusa rin ng mga pagkalugi sa labanang iyon, ang mga pagkalugi ay hindi malaki. Ang pinagsamang pagkalugi ng tatlong pangunahing kapangyarihan ay hindi lumampas sa 10 tao. Barbarian, ang pagmamataas ay nasa kamay ng munting bastardo na si Yehan, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng dakilang elder ng Jansong na may madilim na mukha, ang labanang ito ay hindi lamang pagkawala para sa Jansong, kundi isang kahihiyan din. Natalo sila nang mayroon silang ganap na bentaha, at lubos silang natalo, kaya napahiya. Nang marinig ito, isang malamig na nakamamatay na intensyon ang sumilay sa magaspang na mukha ni Manzang, at sinabi niya, sa kasalukuyan ang mga masters ng sekta ay hindi makapupunta sa sinaunang mga guho, ang ating prioridad ay ang maghanap ng isang makapangyarihang puwersa at bukod sa pag-aayos ng teleportation array. Nagkakaalyansa tayo, kung hindi, kung may mangyari, mag-iisa tayo. Alyansa. Sumimangot ang dakilang Elder Jansong, at sinabi, huwag nating sabihin na nasa mahina na tayo sa sinaunang mga guho, sino ang magiging handang makipag-alyansa sa atin. Sa ganitong uri ng bagay, pipiliin ng lahat ng pangunahing puwersa na maging matalino at protektahan ang kanilang sarili, pinapanood ang apoy mula sa kabilang panig. May kaunting pag-asa para sa kanila na makialam. Hindi naman siguro totoo iyon. Malamig na umungol ang barbaro at sinabi, Grand Elder, pumunta sa Eagle Fort at kumbansihin silang makipag-alyansa sa atin. Kapag sumali na ang mga tao mula sa Eagle Fort, kahit na ang sekta ay walang tulong mula sa labas hanggat ang sinaunang mga guho, maaari nating tapokan si Yehan at ang munting bastardo na iyon hanggang sa mamatay. Sina Yehan at ang iba pa ay natatakot sa barbarong sekta, at ang barbarong sekta ay talagang natatakot kina Yehan at sa iba pa. Ang ganitong uri ng takot ay hindi lahat dahil si Dugo ay mapagmataas na nasa mga kamay ni Yehan, ngunit dahil sa Half-Step Supreme, maliit na antas, at malalaking antas ng Masters. Sa isang banda, kung ihahambing sa alyansa ni na Yehan at iba pa, ang Jansong ay malayo sa likuran sa kasalukuyan. Sa sitwasyong ito, kahit na mayroong barbarong sekta, maaari lamang siyang magdulot ng banta sa mga high-level na puwersa sa panig ni Yehan. Wala siyang oras upang kopyahin ang mga mas mababang puwersa. Kapag ang mga puwersa ng tulong mula sa labas ay hindi makapupunta sa sinaunang mga guho, maaari lamang silang pumili na makipag-isa sa ibang mga puwersa. Divine Eagle Castle. Sumimangot ang dakilang elder ng Jansong at sinabi, makikipag-alyansa ba sila sa atin?
Ito ang ibig sabihin ni Tianzong, sabi ni Manzong, bukod dito, maraming sama ng loob at sama ng loob sa pagitan ng Shi Niangbao at Hua Shengwang, at si Hua Shengwang ay nasa panig na ni Ye Han, na nangangahulugang marami sa Shi Niangbao. Alam na nila kung ano ang nangyayari. Tumango ang dakilang Elder Janzong, at sinabing may kunot ng noo, gayunpaman, ang pagmamataas ay nasa kamay ng bastardo na si Ye Han, na palaging isang problema para sa atin, na nagpapailalim sa atin sa kontrol ng iba. Nang marinig ito, ang mukha ni Manzang ay maulap at hindi tiyak, at sinabi niya, kung ito ay talagang isang huling paraan, kung gayon maaari lamang nating isuko ang ating pagmamataas, ang munting bastardo na si Ye Han ay masyadong mapanganib, kailangan nating ilabas siya sa lalong madaling panahon, kung hindi, tayo ay natatakot ako na ang pundasyon ng Janzong sa loob ng 1,000 taon ay talagang masisira sa kanyang mga kamay. Nang marinig ito, nagulat ang dakilang Elder Janzong at agad na tumango ng tahimik. Bilang isang huling paraan, ang Janzong ay makakagawa lamang ng ganitong pagpipilian. Kung ihahambing sa pundasyon ng Janzong, ano ang mas mahalaga kaysa kay Dugwao? Kinabukasan, umalis ang dakilang elder ng Janzong sa kampo ng Janzong at pumunta sa Eagle Fort. Sa oras na ito, pareho ang kampo ng Janzong at sina Ye Han at ang iba pa ay nasa ilalim ng atensyon ng ibang mga puwersa. Ang mga aksyon ay halos hindi maiiwasan ng mga mata at tainga na ito. Sa makatuwid, ang bagay na ang dakilang elder ng Janzong ay umalis sa kampo ng Janzong ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Ye Han at iba pa. Kung ang mga tao ng Janzong ay gumawa ng mga hakbang sa puntong ito, tiyak na nakadirekta ito sa kanila. Ang kamakailang balak ay hindi maganda, nararamdaman ko rin ito, kaya ang bilang ng mga update sa hinaharap ay mababawasan ng naaayon. Lahat, pakitawagan ninyo ako na mag-isip, ang balak na nagmamadali araw-araw, palaging may ilang mga problema. Umaasa ako na ang mga balak na ipinakita sa inyo sa hinaharap ay may kalidad, hindi dami, pakisuyong intindihin, salamat. Sigurado, nagsimula na siyang kumilos, Elder Qingshan, nalaman mo ba kung saan siya nagpunta? Sa kampo ng Hanging Mountain, ang mga Supreme Elders ng tatlong pangunahing sekta, si Haring Helian, at si Haring Wusheng ay nagtipon sa pangunahing bulwagan. Si Ye Han, na nagbabalak na bumalik sa Dark City, ay sumuko sa ideya ng pagbabalik sa Dark City matapos marinig ang balita. Nang marinig ito, umiling si Elder Qingshan at sinabi, hindi ko pa alam, ngunit hindi sila makatatagos sa sinaunang mga guhong ito, kaya sa tingin ko malalaman natin ito sa lalong madaling panahon. Ye Han daw? Ngayon sina Tianzong at Xiaozong ay napigilan sa Janzong, inaasahan ko na ang Manzong ay gagawa ng ilang mga hakbang, ngunit hindi ko mahulaan kung ano ang kanilang mga aksyon sa ngayon, ngunit tiyak na nakadirekta ito sa atin. Bantayan ito, kung ikaw ay isang maliit na pabaya, marahil ang sumusunod na paligsahan ay magiging napaka hindi kanais-nais para sa atin. Tumango sina Elder Qingshan at ang iba pa. Hindi nila alam kung saan pupunta ang dakilang Elder Janzong na umalis sa kampo ng Janzong sa ngayon, ngunit magkakaroon ng resulta sa lalong madaling panahon. Sa puntong ito, ang anumang aksyon ng Janzong ay magiging napakasensitibo at mapagparaya walang dapat nakapabayaan. Sa oras na ito, sinabi ni Haring Helian, sa oras na ito, kung ang dakilang elder ng Janzong ay umalis sa kampo ng Janzong upang i-target kami, kung gayon wala silang ibang paraan upang i-target kami sa sinaunang mga guho maliban sa paghahanap ng tulong mula sa labas. Nang marinig ito, nag-isip sandali si Ye Han, tumango at sinabi. May katuturan, ngayon ang teleportation formation ng Janzong ay nawasak, ang mga masters ng Janzong ay hindi makapupunta sa sinaunang mga guho, at sina Tianzong at Xiaozong ay napigilan. Kung may isa pang digmaan sa loob ng ilang sandali, kahit na mapigilan ng mga barbaro ang lahat ng Supreme Masters sa ating panig, sila ay magiging lubos na mahina sa kapangyarihan ng mga half-step Supreme Masters, at ang kapangyarihan ng mga maliliit at malalaking Masters. Natalo na sila minsan, at tiyak na ayaw nilang maranasan ang pangalawang pagkatalo. Sa makatuwid, napaka maaasahan na maghanap ng alyansa upang sama-samang harapin tayo. Ang mga salita ni Ye Han ay nagparamdam ng kunot ng noo kay Elder Qingshan at nagtanong, kung ganoon, sino sa sinaunang mga guho ang pipiliing sumama sa kanila. Sa oras na ito, ang mga pangunahing puwersa ay pangunahing pipiliing umupo sa tabi at gusto nilang mag-ambag ng kanilang mga pagsisikap upang makilahok. Natatakot ako na magiging mahirap itong dumating. Marahil, alam ko, si Wu Shengwang, na hindi nagsalita sa lahat ng oras na ito, ay may mababang tinig, at tila may mga hibla ng liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata. Kabanata 1690.
Nang makita ito, tila may naisip si Haring Helian, tumango siya at sinabi, tama, marahil sila lamang ang nasa sinaunang mga guho. Condor Eagle Castle. Medyo hindi sigurado si Yehan, bagamat narinig na niya kay Helian Waki na may sama ng loob sa pagitan nina Haring Wusheng at Shenying Castle, tulad ng sama ng loob sa pagitan nina Haring Yan at Sekta ng Espada, at syempre, sina Haring Wusheng at Sekta ng Espada ay magkaaway din. Tumango si Haring Wusheng at sinabi, kung ang Janzong ay talagang naghahanap ng puwersa ng alyansa, kung gayon ang Condor Eagle Castle lamang. Dahil sa mga sama ng loob sa pagitan ko at ng Condor Eagle Castle, ngayon na tayo ay nagkakaalyansa na, tiyak na matatakot sila sa akin. Haharapin natin sila sa hinaharap, kaya ang pinakamagandang paraan ay ang makipag-alyansa sa Janzong upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Ito ay haka-haka lamang sa ngayon. Sumimangot si Elder Qingshan at sinabi, kung ang Eagle Fort ay talagang makikipag-alyansa sa Janzong, ito ay magiging isang napakasamang sitwasyon para sa atin. Ang puntong ito, ay malinaw din kay Yehan, ang barbarong sekta ay napakalakas na, kung ang Eagle Fort ay makikialam ngayon, ang sitwasyon ay magiging mas mahirap lamang. Ang mga kilay ni Yehan ay nakabaluktot na sa isang, Chuan, kung ganoon, paano ito masisira? Sa oras na ito, sa labas ng pangunahing bulwagan, si Ling Chanhei mula sa Shuangkong Mountain ay pumasok. Sa pangunahing bulwagang ito, bukod sa tatlong supreme beings ng Janzong, sina Haring Helian, Haring Wusheng, sina Yehan at iba pa, kahit na ang mga henyo ni Ling Chanhei ay hindi maaaring basta-basta pumasok, ngunit dapat mayroon siyang mahalagang bagay upang pumasok sa sandaling ito. Elder, na-detect na ang dakilang elder ng Janzong ay pumunta sa Eagle Castle. Nang marinig ang mga salita ni Ling Chanhei, lahat ay sumimangot, at sinabi ni Elder Tianhai, Chanhei, bantayan ang Eagle Fort, at tingnan kung malalaman mo kung ano ang layunin sa pagitan nila. Tumango si Ling Chanhei, lumingon at lumabas. Sigurado, tila may senyales nga ng alyansa sa pagitan ng Janzong at Eagle Fort. Bamantong hininga si Elder Qingshan sa kanyang puso. Kung ganoon, ang lakas ng Janzong na pinahina ng kanilang mga pagsisikap ay maibabalik muli, mahihirapan silang manalo kapag naisip nila ito. Masyado pang maaga para magbigay ng conclusion. Sabi ni Elder Tianhai sa isang malalim na tinig, kung ang Eagle Fort ay makikipag-isa sa sekta ng Espada ay hindi pa rin tiyak. Ginoye, ano sa tingin mo sa bagay na ito? Nang marinig ito, ang mga nakakunot na kilay ni Yehan ay dahan-daang lumuwag, ang kanyang mga mata ay matalas, at sinabi niya, sinabi ko na noon, gumawa sila ng hakbang, sisirain natin ang hakbang, gusto nating malaman kung sila ay nagkakaisa, subukan lang natin. Marahil ay magkakaroon tayo ng ilang hindi inaasahang pakinabang. Binata Ye, gusto mo bang salakayin ang Condor Eagle Castle? Ang mga salita ni Elder Qingshan ay nagulat sa lahat ng naroon. Ngayon, ang Condor Eagle Castle ay hindi matukoy kung ito ay kaaway o kaibigan. Magiging hindi matalino na saktan sila ng basta-basta, kilos. Sabi ni Yehan, kung gusto mong malaman kung ang Condor Eagle Castle ay nakikipag-alyansa sa Janzong, hindi mo kailangang salakayin ang Condor Eagle Castle. Nasaan si Dugwao ngayon? Sabi ni Elder Tianhai, hiniling ko sa 5 half-step supreme beings na bantayan siya. Mas mahirap pa para sa kanya na makatakas dito kaysa umakyat sa kalangitan. Mabuti iyon. Huminga ng malalim si Yehan at sinabi, bukas, dalhin si Dugwao at pumunta tayo sa Shio Tower. October Tower. Sina Elder Qingshan at ang iba pa ay tumingin kay Yehan na may naguguluhang ekspresyon. Gusto nilang malaman ang relasyon sa pagitan ng Janzong at Eagle Castle upang makagawa sila ng mga kontrahakbang. Ano ang kinalaman nito sa October Tower? At kailangan pa nilang dalhin si Dugwao sa Shio Tower. Kung ang ekspresyon ni Yehan ay hindi normal at ang kanyang mga mata ay malinaw, lahat sila ay magdududa na si Yehan ay nagsabi ng mali. Binata Ye, anong kanta ang inaawit mo? Bakit ito may kinalaman sa October Tower? Tumingin si Elder Qingshan kay Yehan at tinanong ang kanyang mga pagdududa. Ang mga iniisip ni Yehan ay masyadong mabilis, at hindi man lang nila ito ay hindi nila masundan, at hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari sa isipan ni Yehan. Siyempre, sa mundong ito, si Yehan ay hindi pa nakakatagpo ng sino man na makakasabay sa kanyang pag-iisip. Pagbalik sa China, si Zugban Roo lamang ang makakasabay sa pag-iisip ni Yehan at malalaman kung ano ang iniisip niya. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, hindi natin maintindihan ang relasyon sa pagitan ng Janzong at Shenying Castle ngayon, kaya bakit hindi natin hayaang hindi rin nila maintindihan ang relasyon sa pagitan natin at Shiyulo? Master Ye, gusto mo bang magduda ang Janzong sa ating relasyon sa Shiyulo? Tanong ni Elder Tianhai.
Isa lamang ito sa kanila. Sabi ni Yehan, kung walang mga aksidente, sa oras na ito ay matutuklasan natin ang relasyon sa pagitan ng Eagle Fort at ng liwanag ng sekta ng espada, marahil ay may iba pang mga pakinabang. Medyo nalilito sina Elder Qingshan at ang iba pa, ngunit hindi binigyan ni Yehan ang mga ito ng anumang hindi kinakailangang paliwanag. Ang pakikipag-usap sa mga matandang lalaking ito ay nakakapagod minsan, at ayaw ibunyag ni Yehan ang ilan sa kanyang mga sikreto. Ang dakilang elder ng Janzong ay pumunta sa Eagle Fort at hindi ito nagawang itago kina Yehan at iba pa, at natural na hindi rin niya ito nagawang itago sa ibang mga puwersa sa sinaunang mga guho. Ang dakilang elder ng Janzong ay pumunta sa Eagle Fort. Tila may plano siyang pumunta roon. Marahil, ito ay magiging isang malaking suntok sa apat na partido na alyansa ng sekta ng espada, Shuangkong Mountain, Chanwang Fo, at Yehan. Ang mga mata ni Huaying ay malalim, at nahulaan na niya ang layunin ng hakbang ng Janzong, gayunpaman, bakit nanahimik sina Tianzong at Xiaozong hanggang ngayon. Sa lohikal na pagsasalita, ang Janzong ay nagdusa ng gayong malaking pagkawala sa sinaunang mga guho, dapat na dumating na sila noon pa man, tama. Sabi ni Yan Yulan, hindi ko pa nalalaman kung ano ang nangyayari dito, ngunit gamit ang lakas ng barbarong sekta at ang suporta ni na Tianzong at Xiaosek, tila hindi sila dapat magpakita ng pagkatalo ng napakabilis tama bang makipag-isa sa ibang mga puwersa. Ang tanging paliwanag ay sina Tianzong at Xiaozong ay maaaring hindi makapunta sa sinaunang mga guho dahil sa ilang mga aksidente. Hehe, tila nagiging mas matalino ka ng mas matalino. Nakangiting nasiyahan si Elder Huaying. Sa katunayan, ganoon din ang iniisip niya sa kanyang puso, ngunit wala pang balita mula sa Janzong. Nang marinig ito, agad na inunat ng batang babaeng si Suso ang kanyang baywang nang marinig ang pag-uusap ni na Elder Huaying at Yan Yulan, at medyo nababagot na sinabi, Lola Huaying, hindi ka ba napapagod sa pag-iisip nito? Anuman, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa atin, ang dapat magkaroon ng sakit ng ulo ay ang perpektong iyon.